What's up, lods? Magandang tanghali sa ating lahat. Nandito na naman tayo para makapagbigay ng kalaman. Ang isyu ng motor na ito, Lord, pumupugak daw. Honda Beat version 2. Tuklasin natin. Are you ready? Tuklasin natin. Nandito na tayo, Lods, sa kanyang engine bay. Tira-birada na tayo dito sa kanyang throttle body. Dahil ayan na may-ari, pumupugak. At ito, confirm. Napakadumi yung kanyang throttle body. Hindi ko na ipakita doon kung paano ko linisin dahil basic lang mo ito. At diretso birada tayo at kabit natin agad to ulit pag nalinis na. Ayan, kinabit ko na ulit. Ganon kabilis to ang aming tirada. At yun na, naikabit ko na doon. At ngayon, dahil naikabit ko na ito, pupunta tayo dito sa tinatawag nilang TPS. Para sa akin, hindi ito TPS. Ito ay temperature sensor. Ayan, makikita nyo, Lods, dalawang butas o dalawang pin. Ginampiran ko ng wire para mabilis ang ating pagre-reset. At pagkatapos, pupunta tayo dito sa kulay red sa may battery na tinatawag nating DLC o data link connector. Gampira natin, Lods, ng paper clip para ma-reset natin siya ang kanyang ECU. Paper clip ilalagay natin, mga Lods. Mabaklasin man natin itong nakatakip. Ayan, natanggalan natin yung takip ng DLC. Yan, jajampiran natin. Take note, mga Lods, ang jajampiran natin na wire is green at saka kulay brown lamang. Huwag po tayong magkamaling mag-jam dyan, mga Lods, kasi sigurado akong masisira ang inyong ECU once kayo nagkamali ng pag-jam dyan sa wire na yan. Ngayon, jajam natin. Tapos bago natin i-reset, titingnan muna natin kung mayroong error code para malaman natin. Tingnan nga natin kung mayroong error code. Confirm mayroon nga. Yan ang gagawin natin bago tayo mag-reset. I-erase muna natin at tatanggalin muna natin para ma-reset natin ng maayos itong Honda Beat version 2. Okay, Lods, nag-attempt na ako ng first attempt pag-bura ng kanyang error code at hindi ko siya nakuha sa isang attempt. At pangalawang attempt, doon ko na siya natira at yun, nawawala. At titignan natin kung nawala na ba siya. Tingnan natin pangalawang attempt. Pangalawang attempt natin kung nandyan pa ba. Ayan na, Lods, nawala na, Lods. Pag ito ay bublink, ibig sabihin confirmation na nabura na it. Goods na yan, mga Lods. So, Lods, mag-umpisa na tayo pag-reset ng ating TPS o data link connection ng ECU. Okay, Lods, umpisa na natin, mga Lods, kung paano natin i-reset. Okay, Lods, bye-bye, Lods. Pasensya na kayo, Lods, hindi ko naipakita kung paano ko nire-reset ang kanyang TPS o tinatawag nating throttle positioning sensor. Pero sasabihin ko na lang dito dahil hindi ko na videohan dahil sobrang nagmamadali ako dahil ginagabi na rin ako. Una, Lods, i-on lang natin ang ating susi. On positioning sa ating susi. Mga 10 seconds, bunutin natin ang ating paper clip doon sa TPS. Tapos, off yung susi. Tapos, tatanggalin ang paper clip doon sa nakasalpak sa TPS socket. At pagkatapos, isalpak ulit, ibalik sa dating pwesto kung saan siya nakapwesto. Pagkatapos, off yung susi. Tapos, punta naman tayo doon sa kanyang DLC o data link connector. Tapos naka-jam na siya doon.
full throttle natin mga lods, mga 5 seconds bibilang tayo. Pag nakita mo yung nakatalok indicator error codes doon na bumagal ang kanyang blink, doon mo na siya bibitawan na magko-confirm na yan mga lods na goods na siya. Okay na yan. At i-open susi at bunutin yung kanyang jam at i-start natin ang motor. Tapos mga 10 seconds starting idle. Okay na yan mga lods. Goods na yan mga lods ang ating mga motor sa mga ganyan.